Nakahanap ng kakampi kay Pangulong Bongbong Marcos si DILG Secretary John Vic Remulla. May mga pumuna kasi sa kanyang style ng pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase. Sabi naman ng Pangulo, ganyan lang talaga magsalita ang kalihim. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Mga abangers, may inaabangan ba kayo? Mamaya na, kakain muna ako. Isa ito sa serye ng social media post si DILG Secretary John Vic Remulla sa kasagsagan ng pag-ulang dala ng habagat. Sa sumunod namang post, ang sabi, napasarap lang ng bogchi kaya napaidlip sandali. Saka inilista ang mga lugar na suspendido ang klase. Nakahinga man ng maluwag ang mga binahang estudyante, marami namang netizen ang hindi natuwa sa paraan ni Secretary ng pag-anunsyo. Hindi raw ito ang panahon sa ganitong humor. Kahit naman nasa Amerika, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang dumepensa kay Remulla. People criticize me for the way I speak, but that's the way I speak. That's the way he speaks. As long as he gets the message across. Naniniwala rin daw ang Pangulo na makatutulong kung si Remulla na ang mag-aanunsyo ng suspension para makaiwas sa fake news. Mas simple rin daw ang proseso. So the dissemination of information is better. As is very simple. Because if there's ganun yan kasi halimbawa ikaw it affects you, where do you go, which website do you consult, so pagka ganito basta sinabi na the SILG will make the announcement, and that is what's the wala nang fake news, yun na yung katotohanan, yun na yung totoo. Muli naman nagpahayag ang Pangulo ng pagkadismaya sa ginawang paglalagay ng tarpaulin bilang paghahanda sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Sa kasagsagan nito ng pagtama ng bagyong Krising at Habagat. Yan bahana nga, ba't pa kayo maglalagay dyan? So the order didn't go out, but it has now. We say just paubayan nyo na muna yan. Ayusin nyo na muna yung ating response sa crisis, Krising. So, yeah, that is an unfortunate misjudgment on their part. But we've corrected it, and I trust it will not happen anymore. Sa briefing naman ng Palasyo, iniulat ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na halos 10,000 flood control projects na ang natapos sa kabila yan ng mga pagbaha sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Nagpaliwanag din siya sa ginawang integration ng river basin sa flood control projects. Para yung maiipon natin yung mga tubig na pwedeng gamitin sa irigasyon, sa kahit na sa water supply, at saka kung ano-ano man, no? Kaysa sa yung dumadaloy lang yung tubig ba papunta sa dagat. Yun sabi ng ating presidente. So, sa kasalukuyan, higit 5,000 flood control projects pa raw ang bumubulong. Target niya na matapos sa 2026. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.